Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. May mga alagang manok din pala si Tito and karamihan nga sa atin alam na ang pinakamainam na pataba ay dumi ng mga hayop o kaya nabulok na basura. And isa pala sa nadiskubre namin ay mabuhangin yung lupa na pinagtaniman namin o kahit yung paligid ng bahay. Siguro dahil malapit lang ito sa dagat, kaya ang ibig sabihin nito hindi siya ideal for agricultural use. Pero kung sa mga syudad nga may nakakapagpatubo kahit sa loob ng bahay, di ba? Kailangan lang talaga siyang tiyagain na lagyan ng pataba. Bukod sa bao ng niyog, may mga napupulot din si Mama at Jayden na mga used plastic bottle na galing sa soft drinks at mineral water. Itong mga ito, kaysa pakalat-kalat, pwede din siyang maging paso since parang malabo din kasing i-direct na itanim sa lupa itong mga tanim namin dahil nga, una, maraming ugat dahil sa niyog at iba pang malalaking puno na nakapalibot. Pangalawa, dahil nga malapit sa dagat, may iba't ibang klase ng crabs na gumagapang at pansin namin na pagtitripan nila. Kaya naman ang solusyon ni Mama ay ilagay lahat sa paso. Bao man ng nyug yan o mga plastic bottle, then dapat mailagay siya sa mataas dahil hindi na lang mga crabs yung pwedeng mang-trip dito sa mga tanim. Nanganak na din kasi si Shine at this time parang sinadya niya na manganak na marami kasi ito yung first time na 6 yung anak niya. Ewan ko ba? Siguro may angking talino at pag-unawa din itong mga pusa. Kasi nung mga panahon na limitado yung space na ginagalawan namin, 1 o 2 lang kapag nanganak siya. At ngayon siguro na nakita niyang, aba, malawak na yung space namin ah. sa mga katulad pala namin na attracted din sa beauty at protection na dala ng mga pusa. Regardless kung ano man yung breed, magsabi lang po kayo through our social media platform like Facebook or Instagram. Pwede po naming ipaampon sa inyo yung ilan sa mga anak nito ni Shine. Bipolar nga ang klima dito sa isla. Tipong maliwanag naman yung langit tapos kita natin yung sikat ng araw. Tapos biglang uulan. Pero dahil nga higit taon na rin kami dito, nakasanayan na din namin ito. Sa nakikita nyo nga, hindi nagpatinag si Mama. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang laban at hindi nyo siya mapipigilan. Strong yarn. Aba syempre! And that's one of many things I love about this woman. And tingnan nyo naman si Jayden. That's my boy! Nakahingi nga ulit kami sa aming kapitbahay ng kahoy na crates. Container din ito ng prutas na hindi na nila ginagamit pero useful para sa amin para pagpatungan at maiangat itong mga halaman para maiwasang mapagtripan ng kung anuman. Ganun na talaga siguro ang sistema ng mundo ano? Kapag nasa baba ka, pwede kang mapagtripan ng kahit sino or ano at yung paraan lang para iwasan ay umangat or iangat yung sarili mo. Parang ang lalim ng hugot na yun ah. Well, ganun talaga siguro ang pagkakadisenyo nitong ginagalawan nating mundo. Hindi tayo lumalakas sa oras ng kasiyahan. Lumalakas at tumatalino tayo sa bawat pagsubok na ating nalalagpasan. Yun naman pala eh. Alright? Alright! Tuloy-tuloy nga ang paglilinis natin itong creek sa harapan namin. At maraming ang suggestions na gumamit ako ng protective gears. Maraming salamat po sa concern at pag-aalala ninyo.
Agree po ako na dapat talaga may proteksyon sa paggawa ng ganito. Pero sa ngayon, habang hindi pa tayo nakakabili, iba yung pag-iingat na lang muna. Tapos sabayan na lang natin ang tiwala sa proteksyon at gabay ng ating Diyos. Sapat na muna yun sa ngayon para makausad sa project na ito. At kung dumating man yung mga kagamitan na kailangan natin sa tamang panahon, another thing na naman yon para ipagpasalamat at paghugutan ng lakas para i-level up itong ginagawa natin. At meron pala kaming ginawang tambakan ng mga laglag na sanga ng niyog at kung ano-ano pang klase ng kahoy na pakalat-kalat. Then nandito din yung mga recyclable na plastic. Kung titingnan nga natin, pwede muna siyang magsilbing bakod dito sa likod. Kaya dito ko na rin muna itatambak itong mga nakuha kong kahoy. Ito pala yung parteng taas ng creek. Kailangan ko lang din muna mabawasan yung mga nakaharang sa pagdaloy para yung maliliit na kayang dumaloy, doon ko na lang kukunin sa bandang baba. Dahan-dahan po. Malalim siguro itong creek noon. Kasi ang napansin ko bukod sa nakikita ng mata na nakalutang, marami din pala yung lumubog na. At sa parteng yun na lumubog na, mukhang mahihirapan ako na walang kagamitan. Kaya sa ngayon mag-stick lang muna ako sa una kong objective, which is alisin lang muna yung masasakit sa mata or yung mga lumulutang kapag tumataas yung tubig. Tapos kapag dumating na yung blessing na magkaroon tayo ng kakayanan bumili ng mga gamit para dito, uunti-untiin nating aayusin ito. Wala kaming idea kung hanggang kailan kami sa lugar na ito. Pero naniniwala kami na kung para talaga sa'yo ang isang bagay, mapapasayo yan. Basta ginagawa mo yung required effort sa part mo bilang tao. At kung hindi naman para sa'yo, kahit anong effort ang gawin mo, darating yung araw na mawawala pa rin yung bagay na yan sa'yo. Hindi sa pinagdadamutan tayo, kundi nililid lang tayo para sa isang bagay na mas deserve natin sa buhay. Yun bang sinasabi nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Kaya kung ano man yang ginagawa mo ngayon na para sa'yo may kabuluhan, at nandun din yung duda kung meron ba itong patutunguhan. Normal lang yan. Kailangan lang natin matutunan na ilipat ang atensyon sa kasalukuyan. Kasi nandito ang totoong kabuluhan. At nakadepende ang patutunguhan sa kung ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan. Medyo malaki pa ang trabaho na kakailanganin nito. Pero makikita na natin ang pagbabago. At kung nandito ka pa rin, may ikukwento pa ako sa'yo. Alright! Atin na munang balikan ang masayang kwento nung umuwi kami ng Bayawan. 3 taon na din ang nakaraan. Pantanggal umay lang sa usual nating ginagawa since natural sa ating mga tao ang magsawa. Ayun, simulan na natin. Alamin natin kung ano yung mga susunod na mangyari. Alright?
Alright! Let's go. Yo. Ito pala yung mga panahon na naka-i-implement pa lang ng new normal. Meaning pwede na tayong bumiyahe basta meron tayong vaccine card at laging nakamask. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Random temperature. So ayun, may pangyayaring hindi namin inaasahan. Dito lang namin nalaman na yung flight pala namin is na-move siya ng tomorrow 5 AM. Ayaw na rin namin bumalik. Ang oras pala dito ay around 2 PM and supposed to be ang flight namin ay 4 PM ng araw na ito at na-move nga siya ng 5 AM kinabukasan. So merong 13 hours na delay dun sa oras ng flight namin. Kaya naman sinusubukan na naming mag-explore ng mga options sa sitwasyon na limited lang din ang budget naming dala. Option 1 namin, maghanap ng hotel malapit dito. Tinry namin mag-inquire kanina dun sa baba, which is napakamahal, grabe. Magstay na lang kami dito. Mamumulubi kami. Yung one night nila is around 8,000. Mas mahal pa sa pamasahe namin tatlo sa aeroplano. Ang second option naman namin is magstay na lang dito. Antayin na lang siguro yung oras ng flight, which is ilang oras from now. So meron tayong 14 hours para mag-antay ng flight. Meron naman daw silang advisory through email. Pero since hindi rin kami yung directly na kumuha ng ticket, hindi namin email yung nailagay. Kaya wala kaming na-receive. Pwede sana kaming makipagtalo sa mga ganitong sitwasyon. Pero hindi worth it eh. Lalo na ito yung unang hakbang sa matagal na naming hinihintay na bakasyon. Kaya hanapin na lang natin yung positibong anggulo. Alright! Alright! So ayun, update. Nakahanap kami ng place na pwedeng pagstayan. Siguro enjoy na lang namin yung time dito. Yan. So ayun, update, time check. It's already 7:09. Meron na tayong 10 hours bago mag-flight. Siguro mamaya mga bandang 12, subukan na natin mag-check-in para maiba na naman yung place. Ano bang kakainin natin? Alright! Time check, it's 12 midnight. Ayun, nakapwesto na kami dito. Waiting na lang. Ayun, siguro, idlip na kami konti. Mag-aalauna pa lang naman, so may ilang oras pa. Ayun, time check, it's already 3:03. Naka-idlip kami ng konti. Siguro, less than an hour. Ito yung matibay, oh. Talagang hindi siya natulog. Nanay, nandito na as. So ayun, finally nandito na rin kami, nakasakay na rin kami after ng mahabang paghihintay. It's so satisfying na dumating yung inaantay. Alright? Alright!
ayun, finally, nandito na kami sa Dumaguete. Actually, hindi pa dito natatapos yung biyahe. May biyahe pa ulit kami, which is 2 hanggang 3 oras. Para makarating ng Bayawan City, mula dito sa airport ng Dumaguete, sasakay kami ng tricycle papunta sa terminal ng bus o Ceres, around 20 to 30 minutes. Then sa bus naman papunta ng Bayawan will take around 3 hours. And ito nga yung mga moment na nakapag-video lang ako ng ilang clip. Then paglapag ko ng camera, bagsak, tulog. Paggising namin, nasa Bayawan na kami. Ayan, Jade. Alright. Ayan. Few moments later. Sa wakas, nandito na kami. Magkakasama na kami. Aking magandang nanay. Umuwi nga kami dito para sa kapatid kong OFW. Just to appreciate the life that we have. Lalo na ito yung panahon na dumaan tayong lahat sa pagsubok ng pandemic. Kaya nandun yung pananabik na magkita-kita at magsama-sama. Medyo mahaba itong bakasyon na ito. At habang nasa proseso kami sa paggawa ng iba't ibang proyekto sa kasalukuyan, atin na munang balikan ang nakaraan. Ayun, siguro dito ko na muna tapusin tong first episode. Marami tayong adventure na gagawin. Alright! Let's go. Yeah.